So ito na po, ito na yung pinaka-location natin ngayon. So mga 30 minutes o 20 to 30 minutes nandun na tayo sa campsite sa taas. Yung sinasabi ko po kanina sa inyo na 721 meters above sea level. So doon na yun sa taas. Doon tayo magla-lunch. Magla-lunch tayo sa taas para makita. So itong lugar na ito ay almost 4 hectares para i-develop doon sa major activity ng Abian Adventure Tour itong lugar na ito ay under ito ng watershed. So yung tangking pinuntahan natin kanina, so common area ito na yung pinaka watershed area ito. So hindi natin pwedeng putulin o ano man bagkos tamnan pa natin na maraming puno. So dito yung major activity din natin ay yung four major na pwede nyong malaman dito. No, ano yung mga major activity dito ng Abian Adventure Tour? Una, eco-cultural tour. So sa mga area ito may mga iba't ibang lugar na mapupuntahan tayo. May mga kuweba, may mga balite, may mga puno na herbal, at may mga traditional na mga paniniwala na pwede nating mapuntahan. So 4 hectare po ito, 4 hectare. So ano pa, yung isa po ay yung overnight. Ito yung 2 days and 1 night. So ito na yung train na ito na yung daan papunta sa taas. So at doon po yung pinaka campsite sa taas Then ano pa yung isa, yung survival and survival technique po. Dito rin natin tuturo. May mga area po dito na designate para doon sa mga ganong activity. Yung cultural awareness, eco-tour, uh, survivals, and then overnight camping. So sa taas. Ito yung four major activity. So ano po yung kakaiba dito? So dito, una, dinedevelop ito para sa maipakita namin kung ano kahalaga yung gubat, ang kahalaga yung kalikasan sa amin. At paano makakatulong din po ang lugar na ito para yung mga gustong bumisita dito ay magkaroon ng awareness kung ano ba talaga yung ginagawa natin. Again, part po ito ng ancestral domain ng Irayo Mangyan, yung CADTI 009 na inirelease in 2004 na may kabuang lawak na 5,701 hectares. So, pagmamayari ito po ay walang nagmamayari kundi kasi ang ancestral domain ay komunal na pagmamayari ng mga uh, uh, Mangyan community. So, again, ang kahalagahan po ng aming ancestral domain ay protektahan, pangalagaan at pagyamanin ang aming lupaing ninuno. Okay, akyat na tayo sa taas. Lunch time na tayo doon. Ngayon po naman tayo dito sa lokasyon na kung saan ay may sa campsite ay may nakaprepare na pong mga kung sakaling pangmaramihan, may nakaprepare na po ditong mga pwede nyong pag-upuan. May lamisa din po dito na pwede nyong pambodal fight, pwede yung kainan, upuan din po habang nasa likod nyo yung background ng Puerto Galera. So, ito po ay ilang beses na din nagamit ng ilang mga umakyata din dito. So, at ito ay maganda during the night po may mga ilaw tayong nilalagay dito para habang kumakain tayo may mga ilaw na kinakabit So ito namang area pong ito, yung kapag bonfire tayo sa gabi, so ito yung pwede nating sindihan. So may mga upuan paikot dito. So lahat lahat nakaikot dito. Habang nagkukwentuhan, may available ng mga panggatong para pandikit At ito din ang source ng ilaw natin paggabi. Kasi maganda ito. Tapos tabi ng kainan natin, viewing area. Tapos dito naman yung mga tent natin. So yung liwanag niyan, halos ma-occupy din yung buong area natin. Bakit may mga ganito? So nilalagyan din natin ng trapal paggabi. Nilalagyan din natin ng trapal ito kung kinakailangan. Minsan naman may mga ibang guests na ayaw nila na may trapal, mas gusto nila yung open. So okay lang naman na open siya. Ito, ang isang lugar din na pag malamig, pwede na rin dito.
Dito na din tayo nagluluto, nag-heat ng tubig, nagluluto ng ibang mga pagkain. So, dito na. Kaya sana punta na kayo dito para maranasan ninyo yung campsite na ito. So yan yung Tower 1 ng wind farm ng Puerto Galera, no? So malataas po yan. So apat yan na makikita natin dito sa campsite. At pwedeng maging background ng inyong mga tent kapag dito kayo matulog.